hanggang na po ito doon sa dulo. Ayan, hanggang na po yan doon. Tingnan nyo po, kitang-kita na yung mga plant. Hello mga plantito-plantita, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Anong oras man po ninyo napapanood itong aking vlog. At ngayon po natapos ko na po doon sa isang side dito sa last part na ito ng aking garden. At dito na po tayo sa kabila. Pero syempre, bago po ako magpatuloy at ipakita ang gusto kong i-share na naman po sa inyo na trabaho ko dito sa garden ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ito po, tulad po doon sa kabila ay parehas na rin po talagang makapal yung mga damo. At ito nga pong balagon, talagang sobra pong pinupuluputan itong mga halaman na halos hindi na po makita yung plants. Kaya talagang kailangan ko pong putulin yung pinakaugat para matagal naman pong tumubo. Kung tumubo man po siguro baka buwan. Hindi lang po, kasi pag pinutol ko lang po yung sanga, weeks lang po niyan, araw or weeks, baka po marami naman pong dahon. Nakaka-proud po itong mga halaman ko dito na kahit hindi ko man sila laging nami-maintain, kasi hindi naman po talaga alagain itong mga halaman dito. Kumbaga ang pag-maintain lang po talaga dito ay yung pagdadamo po. Kasi talagang damuhin po itong bahagi po na ito ng garden kasi lalo po pag maulan, laging may tubig kaya malusog po yung mga damo. Pero malusog din naman po yung plants kahit may mga mabababa po na halaman kasi siyempre po naiwanan. Yung iba mataas, pag naliliman na po kasi yung ibang halaman, hindi na nakakakuha ng sapat na sunlight. Talaga pong mabagal yung paglago. Pero ganun pa man po, kahit mabagal yung paglago ng ibang plants na natakpan, ay buhay naman po sila. Kaya nga po, inaalisan ko po nitong mga balagon na pumupulupot sa kanila para po makahinga naman sila at makahabol din po. Ayan, makahabol din po sila doon sa ibang plants. Ang hindi lang po talaga nag-improve dyan, tulad po ng sinabi ko doon sa sinundan po ng video na ito, ay yun pong yung palmira po talaga. Ang hindi po masyado nag-improve dyan kasi sila yung unang-unang tinanim ko po na halaman dito sa last part ito ng aking garden, yung palmira. Pero ito pong Hawaiian tea plant, talaga pong napakaganda po dyan. Last po na paglilinis po dito ay yung pinalinis ko po ito ay nung May. At ilang buwan na rin naman po ang nakakalipas, May, June, July, August, September, halos 4 na rin pong buwan. At ngayon lang din naman po nasunod kasi yun nga po talaga nakikita nyo naman po talagang lagi po akong busy dito po sa aking bakuran, sa pag-maintain po nitong garden, sa pag-aayos po ng plants ng aking bakuran. Kaya talaga pong halos dito lang din po talaga umiikot yung oras ko po. At kumbaga pag tapos ko po dyan, balik din po ako dito sa may harap ng bahay. Yun lang po yung magiging routine ko. Kasi dito po sa akin talagang high maintenance po ito dahil lupa. Ang talagang sobrang nakaka-stress dito at nakakapagod gawin ay yung pagdadamo po. Yun po talaga. Pero maliban po doon, wala naman po masyado kasi yung mga halaman ko naman po ay direct ground po. Ito naman po yung advantage pag direct ground. Talaga pong hindi na tayo masyadong dilig ng dilig. Pero syempre po, talaga mabilis pong lumaki at lumago at yung mga sanga niya mabilis magsilakihan. Pero yung advantage naman po ng mga nakapat na halaman, pwede po tayong, lalo po kung passionable tayo, yung artistic po talaga tayo, ay makakagawa po tayo ng iba't ibang klase ng ideas, kung paano natin i-decorate yung mga plants dito sa ating mga garden, yung magagawa po nating mag-ayos palagi, iayos sila sa ayon sa gusto natin, kasi mabilis lang pong ilipat kasi nakapat po.
Kahit last part na po ito, na bahagi po ng garden ko po dito sa aking bakuran, pero hindi rin po pahuhuli yung mga plants po dito at nakikita nyo po talagang sobra po akong amazed kasi super lush ng mga plants, talagang matataas, talagang colorful yung mga plants kahit hindi pa ganun ka-direct sunlight kasi nga yung iba ay nalililiman pero ganun pa man talagang nangingibabaw yung kulay ng mga Hawaiian tea plants at yung mga crouton, talagang kahit common sila at talagang hindi pa iiwan at hindi talaga po padadaig din sa ibang plants dito sa ibang parts po ng aking garden. Kung kaya naman po talagang hindi po lugi na magtanim tayo or bumili ng ganitong halaman para itanim po sa ating garden. Ngayon po ay kailangan ko pong isettle din po itong mga pinya kasi after nila pong mamunga, eto medyo nakadapa na sila sa lupa at kailangan kong maitanim ulit, maibaon ulit para magi-ulit silang proper kasi ayan, medyo hindi na din nasa ayos at sayang naman, namumunga din naman po pati itong mga pinya po dito. At eto talagang sabi ko, hindi ko pwedeng alisin itong mga pinya kasi syempre po napakasarap po ng pinya. At hindi rin po ito alagain. Ang pinya po ay variety po siya ng bromeliad at ito yung edible po talaga. At syempre po marami ring health benefits ito sa ating kalusugan kaya kahit may mga plants po dyan, hindi ko po talaga binuburat ang pinya. Gusto ko po talaga may pinya lang dito sa aking bakuran kahit hindi man sila ganong karamihan. At least po ay meron pa rin pong nakatanim pong pinya na pwede pong mapagkunan kung sakali pong bumunga. Plano ko po sana na hindi ko na alisin yung ibang mga damo dito kasi medyo mababa naman na at naalis ko na yung ibang mga ibang mga damo na matataas pero parang sabi ko parang kulang yung linis na hindi ko po talaga alisin din yung ganito itong mga ligaw na mga damo tulad po yan mga fern na damo na sagabal din sa ibang plants. Kaya sabi ko ay linisan ko muna ng hindi man sobrang as in super linis. Yung maalis lang yung ibang mga damo na talagang litaw, yung damo, pagkadamo nila na para naman po talagang makita ko at maging namang worth it yung pagod ko dyan na talagang medyo matagal naman ulit kasi ito masusunod yung paglilinis ko po dyan. Kaya talagang sinagad ko na po na malinis ko talaga yung mga ila-ilalim po ng mga halaman at sa mga ila-ilalim din ng mga pinya at sa mga pagitan at para po magi po talagang super aliwalas tingnan sa mata kasi months din po ang tagal din po kasi hindi nalinisan. At least po ngayon September magiging tag-ulan na po, October madali na naman mag-October, November, December. At least po ay panibagong tubo naman ng mga damo at para po yung lilinisin na naman sa mga susunod na buwan ay nabawasan na naman. Kumbaga panibago na naman. Talagang nakakatuwa lang din na yung ibang plants din na tinanim ko, yung iba talaga po hindi nag-improve at namatay. Pero yung iba naman nakakatuwa na malalaki na sila. Kailangan lang po talagang tiyaga yung pagtatanim ng halaman. Kung hindi tayo po makapagpabuhay sa unang try, pwede ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa makapagpabuhay po tayo. Huwag po tayong sumuko kahit minsan nakakapagod. Kasi lalo nga sa sitwasyon ng aking garden dito, kailangan ko po talaga magtiyaga makapatubo po ng plants dito. Kasi sabi ko, sayang. At pinipili ko naman po yung mga plants na talagang kaya mag-survive dyan. Kaya mas maigi po pag ganito yung sitwasyon ng garden yung itanim po natin yung stable na. Ayan mga plantita. Nag-start akong magtrabaho dito ay nung September 21 at ngayon uli nasunod. Ngayong September 25, bali 4 days din. Busy kasi si Plantita Joy. At dito, green na scatter ko po dito. Ito, nung aking portable grass cutter. At ayan, inalis ko lang yung mga hindi ko naman as in talagang binunot yung mga parang trim, pero parang nadamo na lang din. Ang linis na rin naman tingnan. Although may mga naiwan-iwan na mga ugat nung mga
damo. Pero ayan, so far so good naman yung mga plants dito, kahit nakailang try po ako ng pagtatanim dito kasi talagang ang hirap din makapabuhay dito ng halaman dahil nga po sa sitwasyon dito sa garden na ito. Pero ayan, na-amaze ako kasi yung kahit nakailang paulit-ulit na tanim kasi gustong-gusto ko rin po ng gumamela. Ayan, nakapabuhay naman ako nito at saka mayroon ako nito itong pula. Ayan. Mataas na. Ayan po. Kumbaga, naging successful naman yung pagpapatubo ko dito na gumamela kahit laging inuulan po dito. Ay, hindi po inuulan. Naistaka ng tubig. At saka ito, ayan, buhay rin. At, ayan yung mga plants sa side, sa may boundary, sa may bakod. Maganda at talagang nainitan sila ngayon nung inalis ko yung mga sanga ng kahoy at itong aking African tulip, ayan po, napakataas na. Natanim ko ito noong 2023 po yata, mga first quarter ng 2023. Ayan po, pero napakalaki na po. Bali 9 na puno ito, pero ang nabuhay lang 1, 2, 3, bali 4 lang po. Ayun yung isa, dyan. Natatakpan itong malubago. At saka ito 2. Sa wakas po, nagkaroon ako ng idea na gusto ko itong halaman na ito. Yung nakapag-vlog po ako ng maraming hydrangea na halaman. Yung place nga po ay parang ginagamit din na for event. Sa mga occasion, yung napakaganda pong garden. Kumbaga po, sabi ko, wow, ang ganda pala ng kahoy na ito. Literal po talaga ito nagiging big tree, pero napakaganda ng bulaklak. At nakakita din po ako ng ganitong kahoy sa mga tabi po ng kalsada. Talagang matibay at talagang lumalaki. Ito pa po yung isa. Ayan. Ayan po, at hopefully, makapagpatubo pa ako ng mga gumamela. Kasi gusto ko dito yung may gumamela pa. Diyan sa part na yan, yung crouton at Hawaiian tea plant. At dito naman sa part naman na ito ay, ayan, may mga gumamela. Yung mga plants po dito, kung mapapansin nyo po ay hindi masiselan. Talaga lang nahirapan silang makipaglaban sa makasurvive doon sa laging may tubig. At eto, double pink ito, ang bulaklak nito. Kung napansin po yung distansya niyan, bali may namatay yan. Siguro 2 puno po yung nawala yan dito at saka dyan. Kasi ayun nga po yung isa. Ayan, yung niya. Ang linis lang at ang sarap maglakad-lakad. Worth it yung pagod ko na talagang sobrang, kumbaga hard na pagdadamo. Yung ginawa natin, talagang kailangan talagang damuhan. At inalis ko na nga po itong poste dito sa bakod kasi bulok na. At itong mga crouton dito, ito yung mga ordinary crouton. Napakaganda po ng mga common or ito nga pong ordinary crouton kasi talagang hanggat maaari sila ay palaban at madali rin silang mabuhay. At eto, kahit naistaka na sila ng tubig, ay hindi naman na sila namamatay. Yung pagpapatubo lang po talaga, ang hirap magpatubo pag may tubig. Kaya mas maganda magtanim ng summer, kahit napakainit, diligan lang talaga, para pagdating ng tag-ulan ay stable na sila. Pero kung mapapansin nyo po, may mga naiwan, may mga ganyan, may mabababa, at may mga matataas. Depende po kasi doon sa nila, sitwasyon. Kasi mayroon na sobrang naliliman ng mga sanga ng mulberry at yung iba ay nakabuelo. Kaya, ayan, kung makikita nyo po ay yan, napakakulay dito sa may side ng bakod ko at puro sila mga common crouton. Ayan, parang may nagpapa-shoutout sa akin, nagpapabati si Ma'am Juliet Reginaldo. Ayan. Hello, ma'am. Happy watching po. Happy viewing ba? Ayan. Thank you po sa panunood at sa suporta. Ayan. Kay Ma'am Juliet Reginaldo. At eto naman, yung aking mangga nga po dito ay malaki na. At para po sa sa ibang plants, itong mga ano ko po dito, heliconia or itong mga bird of paradise na halaman ay pinutol ko po muna.
Hindi naman po nakakapanghinayang na putulin kasi hanggat nandyan po yung bulb ng halaman ay continue po ang pagtubo ng kanilang mga suloy. At ayan nga po, ayan, tumutubo na po yung mga suloy niya po. Kumbaga magpapanibago lang po muna sila kasi ito nga po kasabay ito nung mga nandoon na gumamela, hindi na nakausbong dahil nga po sa talaga natakpan. Sobrang massive na po nung plants dito, nung mga ganito po. Itong yellow na bird of paradise. Ayan, kaya binawasan ko po para lang po lumuwag at makabuelo po ako sa paglilinis. At para na din po mabigyan po ng itong si Lanzones ko, masyado po siyang nasikipan, na crowded, hindi na siya nakahinga. Kaya ayan, napakababa niya, 2022, 23, 24, mahigit 2 taon na siya. Pero ganyan lang sa kataas. Napag-iwanan na siya ni Mangga. Nung tinanim ko po yan, halos sing taas lang sila ni Mangga. Sing taas lang po. Pero si Mangga po ay malaki na. Pero siya ayan, maliit lang. Kaya liniwinagan. Ayan, pinaliwanag ko po sa paikot nitong Lanzones. At dito mapapansin nyo po ay napakalinis. Ayan, kasi pinutol ko din po dito yung mga iba pa pong bird of paradise na nakatanim dito. Pero ayan, tutubo na lang din naman po yan. Hindi naman po mahirap patubuin ang ganitong mga halaman. Perfect nga po sila sa ganitong lugar na lagi pong naistakan ng tubig. Ayan, meron din po ba kayong ganitong variety po ng ginger plant? Ayan. Hawig sa beehive ginger, yung nandoon po sa harap, ay sa may malapit sa bahay. Pero ito po ay maliit lamang. Ayan. Mayroon din po ba kayong ganito? Ito ay very native at exotic, masabi ko na rin exotic kasi bihira din naman yung mayroon nito. At baka ako lang din po ang nagtanim din ng ganitong klase ng ginger plant, at ito po ay galing po ito sa bukid. At ayan pa po yung kanyang mga flowers. Ayan. Kung nakikita niyo po doon sa isang vlog ko, itong sinundan nito, yung napakakapal po ay inalis ko kasi hindi siya nagpa-flowers at niya si crouton. Natakpan niya na si crouton. At meron naman ako dito, kaya ayun, inano ko muna sila. Pinutput ko muna yung pagkakat nila. At ayan, napakalinis po ng ilalim. Makikita nyo po. Talagang, ayan, tiyaga lang po tayo sa paglilinis. At dito, itong aking cinnamon tree, cinnamon plant, hindi siya nag-improve kasi natakpan ng mga, ayan, itong mga halaman na ito. Kaya plano ko siyang alisin po dyan at ilipat na naman yung makakabuelo siya. Kasi ayan po, sobrang liwanag po sa part na ito. At nung napakita ko po sa inyo yung content ko po na mga fruit bearing trees dito sa aking garden, talaga pong napakasukal tingnan, napakakapal po ng mga plants, at hindi nyo po makikita yung lupa sa mga ilalim ng halaman dahil sa kapal po ng mga plants. Pero ayan, sa ngayon po, ayan, maaaninagan nyo na po yung lupa at yung mga plants dahil po sa malinis na po ang mga ilalim, at nabawasan ko na po ng ibang plants. At ayan dyan, yung ibang mga heliconia variety. At ito yung napakaganda at isa kong gustong-gusto na variety ng heliconia dito sa aking garden. Ayan, tingnan nyo po, napakaganda ng bulaklak. At ayan pa po yan, oh. Ayan pa po, magbubulaklak pa po yan. Ayan pa po sa taas, oh. Ayan, napaka-presko po sa part na ito, at talaga pong literal pong may mga ibon po dito kasi may malaki pong puno ng malubago. Kaya talagang kahit ngayon ay alas 10 na ng umaga, maririnig nyo po yung mga huni ng ibon na parang nasa bukid. Yan yung mga tunog po ng ibon. At ayan, natapos na po ni Plantita Joy linisan. At eto, hanggang na po ito doon sa dulo. Ayan, hanggang na po yan doon. Tingnan nyo po, kitang-kita na yung mga plants. At ayan po, yung malaking ano din dyan na makapal na sanga, pinutol ko din po kasi natatakpan si Lanzones. Ayan, napakataas na rin po. Bali, 3 puno. Ito yung ika-4.
medyo mabagal kasi ayan, naanuhan na rin ito ni Malubago. Pero malaking tulong po ito dito pag talagang sobrang laki na nito na tagasipsip po ng tubig. Ayan, yung purpose ko talaga nito. Sa kanila ay tagasipsip po sila ng tubig. At ayan yung mga halaman po dito. Yung mga combination po ng Hawaiian tea plant, crouton at itong caballero plant. Ayan po. Malinis na po at talagang naalis na po yung ibang mga balagon. Pero yung iba, ayan po, hindi naman na yan mabubuhay kasi naputol na yung pinakaugat po niyan sa ibaba. At ganyan. Ayan po yung mga plants. Kasi napakita ko naman na yung sa kabila, yung sinunda ng video na ito. Ayan po. Maraming salamat sa inyong mga plantito-plantita sa pagsama nyo na naman po sa episode na to. At sa mga nadagdag kong subscriber, thank you so much sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.